Hello guys! Sa video na to, i-update ko kayo sa aking Hyco No Sleep dahil 1 month and 19 days na siya ngayon. Pinagawa ko to nung March 2 at ngayon ay April 21. At maraming nagtatanong sa akin kung may lumabas ba na trend sa ilong ko, kung gaano siya kasakit, kung magkano at saan ko siya pinagawa. Kaya kung interesado ka na malaman yon, just keep on watching. First question is kung saan ko pinagawa yung Hyco No Sleep ko. So, pinagawa ko siya sa The Gluten Lounge, Quezon City, sa may Visayas app, at nagkakahalaga siya ng 7,999. Next question is kung may lumabas ba na trend sa ilong ko. So far, sa ngayon, wala pa namang lumalabas. At sa iba na napapanood ko, halos buwan din bago may lumabas na trend sa ilong nila. So sa akin, wala pa naman. At yung ilong ko talaga guys, talagang pinipingot-pingot ko siya madalas ng ganon. Tapos, hindi ko siya namamassage din ngayon dahil minsan nakakalimutan ko. At saka may pain pa rin kasi siya hanggang ngayon. Tapos, napansin ko dito sa may pinasukan na trend, matigas siya at pag nagagalaw siya, medyo may pain dito. Tapos matigas yung dito at yung dito sa loob, may makakapa kayo na matigas din. Kaya minsan, pagka ginalaw mo yung ilong mo or naglinis ka ng ilong mo, may makakapa kang matigas dito sa loob. So, may time na maiilang ka, pero ayun, hindi naman siya ganun kasakit, pero may konting-konting pain pa rin hanggang ngayon. Next question is kung gaano siya kasakit. For me, sobrang baba ng pain tolerance ko talaga. Siguro kung i-rate ko siya sa 1 out of 10, marirate ko siya ng 9 kasi mas sakit talaga siya guys. Sobrang sakit niya lalo na nung first day. Sobrang sakit niya dito at sobrang tagal din nung paggaling niya. Halos ilang linggo bago ko naramdaman yung sakit at yung swelling niya. At iba-iba yung katawan natin, so siguro ako matagal yung paggaling ng ilong ko at sa iba, araw lang, hindi umaabot ng 1 week na gumagaling na yung ilong nila. Pero sa akin kasi ang tagal talaga guys at masakit siya. Tapos, nung medyo okay na siya, nung gumagaling na siya, natatamaan siya ng anak ko. So, accidentally, nahampas niya at minsan nadadaanan ng kamay niya pagkarga ko siya or natatamaan ng ulo niya. So, sobrang sakit talaga guys. Kaya, ayun, medyo nawawala na yung pamamaga niya. Pero, dahil nga sa natatamaan siya ng baby ko, ayun, bumabalik yung pamamaga niya. At sobrang sakit talaga niya dito guys, dito sa part na to. At may time nga na kala ko may lalabas na trend kasi nga natatamaan siya ng baby ko. Pero ayun, buti naman wala namang lumalabas. At talagang binabantayan ko rin kung may lalabas. Pero pinaghahandaan ko na rin kung may lalabas kasi nga meron at meron pa rin lumalabas tulad sa iba. So depende yon sa body mo kung ina-accept niya yung trend or hindi. So sa akin, sa ngayon wala pa naman. So next question is kung nasatisfied pa ako sa result. To be honest guys, medyo na-disappoint ako sa result kasi hindi yung inaasahan ko yung result na lumabas. Dahil sa nakikita ko sa mga posts, sobrang taas ng ilong dito, medyo nag-pointed dito sa part na to. Pero yung akin, hindi siya tumaas at may time na parang magang-maga yung part dito. May araw na pagising ko, medyo maga siya dito. At meron namang araw na medyo umiimpis siya, ganun. Pero yan na nga, medyo nawala yung pagiging pointed niya dito sa ilong ko at medyo para siyang namaga dito or lumapad. Pero okay naman siya dahil nagkaroon siya ng bridge. Pero yun na nga, medyo hindi ako nasatisfied sa result. Next question is kung pinagsisihan ko ba na nagpa-Hyco No Sleep ako. Sa totoo lang guys, hindi ko naman siya pinagsisihan dahil pinag-isipan ko talaga to at kinulit ko yung asawa ko na magpapa-Hyco No Sleep ako. Kahit na ayaw niya talagang pumayag na magpa-Hyco No Sleep ako. Pero pinagpilitan ko to at pinag-isipan ko talaga at sinabi ko sa sarili ko kung hindi ako masatisfied sa result, hindi ko siya pagsisisihan dahil talagang ginusto ko siya. Kaya ayun, hindi naman ako nagsisi at talagang pinaghandaan ko rin kung ano magiging resulta ng ilong ko. Next question is, kung magpapa-Hyco No Sleep pa ba ako?
Sa ngayon, parang ayoko na kasi yung pain niya talagang masakit siya at medyo nagkaroon ako ng anxiety kasi isip ako ng isip bakit ang sakit niya at isip ako ng isip baka magkaroon ng infection yung ilong ko kasi yung sakit, tapos yung pamamaga niya, tapos yung sa loob niya, ang hirap niya linisin. Kaya ayun, parang ayoko na magpa-hyco nose sleep. Pero ayun nga, sabi sa akin ni Miss Miles kasi tinanong ko rin nung nagpa-second session ako ng kilay ko, sabi niya, pagka nagpa-refill ako or nagpalagay ulit ako ng trend, hindi na siya ganun kasakit at yung swelling niya hindi na rin ganun kamagang-maga. So, ayun, medyo napaisip din ako na kung gugustuhin ko ba na ipa-pointed yung ilong ko na ganyan, kailangan daw kasi i-refillan siya para mag-pointed. Kasi para mas marami yung trend. So, ayun, napaisip ako kung ipapagawa ko ba siya in the future. Pero sa ngayon, hindi na muna or talagang hindi ko alam kung papagawa ulit ako or hindi na. Kasi okay naman yung result niya, pero yun nga, yung dito lang, yung gusto ko yung medyo pointed. So, ayun, hindi ko alam kung papagawa ko pa siya ulit. Pero kung yung tulad ng sinabi ni Miss Miles na hindi na siya ganun kasakit at yung swelling is hindi na ganun kamagang-maga, pag-iisipan ko siya at maghahanap ako ng vlog na nagpa-refill ng ilong, yung sa hyco nose sleep, para makita ko kung talagang hindi ba siya sobrang sakit at yung pamamaga niya. So yun guys, yun yung mga na-experience ko sa aking hyco nose sleep. At kung meron mga katanungan pa kayo na hindi ko nasagot, please comment below.